Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa isang bagong laya na pinili na sanang magbagong buhay matapos makulong ng 10 taon, ngunit sinusundan pa rin siya ng nakaraan ng makasagupa ang gang ng loan shark para tulungan ang nakilalang maglola. Ang pelikulang ito ay ang Thailand action crime thriller film na ipinalabas 2026 na pinamagatang The Debt Collector. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Ang dating marahas na mininingil ng pautang ng lokal na sindikato na si Nom nakalaya na matapos masentensyahan ng 10 taong pagkakakulong, wala na siyang balak pang bumalik sa nakaraan. Ang una niya agad na binisita ay ang templo para magdasal. Nakilala ito ng monghe na madalas bumibisita sa bilangguan, bilang panimula niya binigyan ito ng trabaho mula sa kanyang kakilala. Sa ngayon nagtatrabaho na si Nom bilang isang delivery driver sa syudad, matapos maghatid may natagpuan itong pusa sa loob ng sasakyan, kesa paalisin dinala niya ang pusa sa templo para ipaalaga sa kaibigang monghe. Pagbalik sa trabaho, bumili si Nom ng makakain sa isang matanda at kumain sa tabi. Nakita nito ang apo ng matanda na naghuhugas ng pinggan kaya nag-iwan si Nom ng pera bago umalis. Gustong ibalik ng bata ang pera pero ibinigay talaga ito ni Nom para sa kanya. Subalit bago pa makaalis dumating ang grupo ng mga maton na mininingil ng pautang sa matanda. Madalas nananakot ang mga ito sa hindi nakakapagbayad at lahat ng tinda itinapon nila na nagdulot ng takot sa bata. Pinigilan sila ni Nom na saktan ang maglola, upang wala ng gulo siya ang nagbayad ng hinihingi ng gang para umalis na sila. Ang leader ng grupo na mininingil ng pautang sa syudad ay si Po, anak ng lokal na sindikato na nagngangalang Madam Pin. Higit sa doble ang sinisingil nilang tubo at sinasaktan ang mga hindi kaagad nagbabayad. Hinatid na rin ni Nom ang maglola sa kanilang tirahan matapos ang panggugulo ng gang. Malaking pasasalamat ng matanda sa pagtulong niya at binigyan ito ng kwintas bilang kanyang proteksyon. Bago umalis lumapit ang bata upang bayaran siya sa pagkakautang. Ayaw sana itong kunin ni Nom ngunit mapilit ang bata kaya napilitan na siyang tanggapin. Kalaunan habang natutulog si Nom bigla itong nagsusuka at nanginginig, ipinakita ang nakaraan na nangyari na ito sa kanya sa bilangguan na napag-alaman ng doktor mayroon siyang tumor sa utak. Ito ang dahilan ng madalas niyang pagsusuka at pagkahimatay, ngunit ang sakit nito wala ng lunas at binigyan na lang siya ng 1 buwan na itatagal. Bumalik na naman ang gang sa matanda para singilin ito, nang wala siyang maibigay sinaktan nila ang matanda. Dumating ulit si Nom para iligtas ang maglola na nagpilit sa gang na umatras lalo na nang may dumating na pulis. Nang malaman ng pulis ang nangyari pinayuhan sila na maghain ng reklamo bilang saksi si Nom. Nagtungo ang matanda sa presinto para magsumbong sa nangyari ngunit nakita si Nom ng sarhento. Nakilala siya ng pulis na isa noon sa pinakamarahas na mininingil ng loan shark na nakulong matapos makapatay. Natakot ang matanda kay Nom sa nalaman, nagpasalamat na lang ito sa lahat ng naitulong at hindi na ito nagpahatid sa kanilang bahay, hindi na rin siya pinapabalik sa pwesto. Samantala nang gugulo na naman si Po sa tindahan nang hindi nakapagbayad sa kanya ng pagkakautang, dumating ang mga tao na nabigo ang paniningil sa matanda na lalo niyang ikinagalit. Kinagabihan pinuntahan nila ang bahay ng maglola pero hindi sila makapasok dahil inilock ng matanda ang pintuan. Subalit nilagyan ito ni Po ng pandikit upang hindi na mabuksan pa. Sinunog nila ang bahay habang nakakulong ang maglola sa loob. Hindi pa nakontento si Po nilagyan niya ng tape ang kamay ng matanda na nagmamakaawa upang hindi makatakas sa kamatayan. Nang bumalik si Nom sa pwesto ng matanda, nalaman niya na lang ang nangyari sa maglola at nang puntahan ng bahay bakas na lang ng sunog ang inabutan, nagawang makaligtas ng bata subalit malubha ang kondisyon nito sa ospital. Bumalik ulit si Nom sa templo para magdasal, nalaman ng monghe na umalis na siya sa trabaho. May iba na itong plano kundi singilin ang mga taong pumatay sa matanda at ang dahilan ng pagdurusa ng naiwang apo. Sa isang kainan masayang nagiinuman ang grupo ng mga tao ni Po, dumating si Nom na galit upang singilin sila sa ginawa kung saan ipinaranas niya din sa kanila ang sinapit ng maglola, pinahirapan niya ang kanilang leader upang malaman kung nasaan si Po. Sa ibang bahagi ng syudad, may ilegal na pasugalan na pinapatakbo ng sindikato, madalas roon ng pulis na nagngangalang kung saan talo na naman siya sa sugal, umutang ulit ito ng pera sa loan shark para may panglaro na pinagbigyan siya sa huling pagkakataon. Dumating si Nom sa lugar para sa kanyang pakay na paghihiganti, wala itong kahirap-hirap na nakapasok habang naroon lang din si Po sa loob naglalaro.
ngunit nakilala siya ng dating kasamahan na si Judd pero itinatanggi nito si Po na wala roon. Pero lumabas si Po kaya bumunot ng baril si Nam, subalit iniharang ng dating kasama ang sarili upang protektahan ang anak ng boss. Naglaban ang dalawa na tila wala itong iniindang tama, dahilan na napilitan ng tumakas si Nam nang hindi ito kayanin habang nakasagupa pa ang mga bantay. Pinasabog niya ang buong lugar kung saan nakita siya ni Kung na lumabas, sinundan siya ng pulis na nanggugulo sa pasugalan pero nang hulihin nakilala ni Kung ang tattoo niya, dumating rin ang mga humahabol dahilan nang naihulog ang pulis sa ilog ngunit nahuli rin si Nam. Naalala ni Kung ang nakaraan na magkasama sila ni Nam noon sa bahay ampunan, na iniligtas siya sa mga bully nilang mga kasama ngunit sa kabila ng ginawa niya si Nam ang pinagalitan, inaakusahan siyang palaging gumagawa ng gulo sa bahay ampunan. Hindi na natiis ni Nam na palagi siyang pinag-iinitan, lumaban na ito at lumayas sa bahay ampunan habang nanatili roon si Kung. May pamilya na ngayon si Kung ngunit malaki ang problema nilang mag-asawa, dahil may sakit sa puso ang kanilang anak at kailangan ng agarang operasyon, baon rin sila sa pagkakautang sa loan shark. Samantala, ang kapulisan nag-iimbestiga sa nasunog na pasugalan na hinihinalang pagmamay-ari ni Madam Pin, isang maimpluwensyang tao sa kanilang bayan, kaya kahit anong pagpapasara nila sa pasugalan patuloy lang itong bumabalik. Ang bagong lipat na inspektor inutos ang agarang pagsawata sa ilegal na operasyon, dinalaan rin ng pulis ang sinumang sangkot sa korupsyon na may mabigat na kalakip na parusa. Nakita sa video footage si Nam na dating nagtatrabaho noon kay Madam Pin bago makulong, hindi nila alam kung nagtatrabaho pa rin siya sa sindikato matapos makalaya kaya siya ang target nilang hulihin para malaman ang lahat. Sa ngayon nasa mansyon si Nam ni Madam Pin, hindi nagpakita si Nam matapos makalaya kaya wala itong alam na nakalabas na siya. Isinumbong ni Nam ang ginawa ng kanyang anak sa maglola, ngunit sa halip na humingi ng paumanhin inalok lang siya ni Madam Pin na magtrabaho ulit sa kanya bilang itinuturing na niya ito na anak, pero tumanggi si Nam dahil ang nais niya lang ay bigyan ng hustisya ang maglola. Nagmadaling umuwi si Po nang malaman na kasama ng ina si Nam. Pinagalitan siya ni Madam Pin sa kinikilos na magpapahamak sa kanya, at pinaglaylo niya muna ang anak dahil alam nito ang panganib sa dating tauhan, na pinatay ang dating sinisingil ng pagkakautang, nadamay ang anak na hindi dapat kaya isinuko ni Nam ang sarili sa otoridad. Sa pagpatuloy ng pag-iimbestiga ng otoridad nakita nila sa labas ng mansyon ni Madam Pin si Judd, nakilala itong dating militar na hindi nakakaramdam ng anumang sakit. Nakita rin nila si Nam sa CCTV sa isang kalye kaya agaran itong hinanap ni Kung para hulihin. Nang makita niyang dumaan, matinding naghabulan ng dalawa pero walang balak tumigil ang dating kaibigan, patuloy itong tumatakas ngunit muntikan na siyang maaksidente, pero ayaw pa ring sumuko ni Nam. Hinanap siya ng pulis at nagpakilala na dating niyang kaibigan mula sa bahay ampunan, susuko lang si Nam kapag natapos na ang plano niyang paghihiganti. Nang tangkain ulit nitong tumakas nagpaputok na si Kung, bigla namang bumagsak si Nam matapos mawala ng malay. Subalit ang inaakalang kaibigan, may masama palang binabalak si Kung kay Nam, ibinenta niya ito kay Madam Pin kapalit ng halagang ipapang-opera sa anak. Ngunit tinraider din pala si Kung ng sindikato ng hindi inaasahan, ipinatapon ang dalawa sa ilog nang nakatali ang kamay at paa pero tinulungan ni Nam si Kung na makatakas. Nakakuha si Kung ng patalim sa ilalim ng tubig at ito ang ginamit para makawala, iniligtas rin ng pulis ang kaibigan na muntikan ng malunod. Nang magising humingi si Kung ng tawad, nagawa niya lang ang bagay dahil kailangan niya ng pera pang pa-opera sa anak, hinayaan na ito ni Nam ngunit nawala na naman ito ng malay. Isinama ni Kung ang kaibigan sa bahay upang pansamantala muna doon magtago, tinawagan rin si Kung ng sarhento para alamin ang nangyari pero wala itong sinabi na kasama si Nam. Habang abala ito nakita ni Nam ang baril ng pulis, pagbalik ni Kung wala na ang kaibigan dala ang kanyang baril kung saan umuwi si Nam sa tinitirhan pero may nakakita na agad nagsumbong, galit na galit si Po nang malaman na buhay pa rin siya. Samantala, si Kung nakipagkita sa inspektor para mag-ulat ng progreso sa kaso, inamin lahat ng pulis na madalas ito sa pasugalan matapos mabaon sa pagkakautang. Ipinalihim ito ng inspektor na huwag sabihin sa kahit kanino, direkta na rin siyang pinagre-report sa lahat ng nangyayari sa kanya. Sa mga oras na yun pinagtangkaan na naman si Nam sa tinutuluyan, napatay niya ang nagtangka ngunit paglabas naghihintay na sa kanya si Judd dala ang pusa. Alam ni Nam hawak na nila ang monghe, hindi na ito lumaban pa kung saan naghihintay si Pubihag ang tumutulong sa kanyang monghe.
Sinubukang kausapin si Po ng monghe para magsisi sa kasalanan ngunit pinatay niya ito. Gusto mang pumalag ni Nam ngunit wala siyang magawa sa dami nila. Hindi kontento si Po na patayin lang ito kaagad, gusto niya munang pahirapan si Nam pero biglang may nagpaputok ng baril sa paligid. Dumating pala si Kung upang iligtas ang kaibigan at agad nang tumakas ang dalawa. Subalit patuloy silang hinahabol ng mga tauhan ni Po, napalaban ng mga ito sagang sa marahas na labanan upang protektahan ang kanilang mga sarili. Nakasunod rin si Jod na hinahanap ang dalawa, pinapasuko siya ni Kung ngunit naagawan lang ito ng baril pero wala na palang bala. Nagkaharap ang dalawa sa matinding laban kung saan dihado ang pulis sa lakas ng kriminal sa laki nito. Dumating si Nam upang tulungan ang kaibigan. Pinagtulungan nila ito sa abot ng kanilang makakaya subalit hindi nakakaramdam ng kahit anong sakit ang dating militar na nagpahirap sa dalawa, pero sa pagtutulungan nagawa din nila itong mapatay. Tumakas na agad ang dalawa habang natagpuan ni Po na patay na ang tauhan. Tinawagan niya ang ina na pinagtatago na siya sa ligtas na lugar. Dinala naman ni Kung si Nam sa ospital matapos mawala na naman ng malay. Dumiretso na siya sa bahay ng inspektor upang magulat sa nangyari subalit ang totoo nagtatrabaho pala ang pulis kay Madam Pin, sa pilitang pinapaamin si Kung sa pinagdalhan niyang ospital sa kaibigan. Samantala nagtatago na ngayon si Po sa isang komunidad, ipinapahanap niya rin si Nam kapalit ang malaking halaga at mabubura ang pagkakautang sa sinumang makakapatay sa kanya. Sa ospital dumating ang mga pulis na ipinadala ng inspektor para patayin si Nam. Maling ospital pala ang sinabi ni Kung habang tumakas na rin ito ng magising. Nalaman na lang ng inspektor na nagsinungaling si Kung pero naipagtanggol niya ang sarili sa tangkang pagligpit sa kanya. Naroon na ngayon si Nam sa mansyon ni Madam Pin upang hanapin si Po. Napatay niya ang lahat ng mga bantay ngunit hindi niya ito makita. Sinusubukan namang tumakas ni Madam Pin sa likuran, nahuli siya ni Nam at inalam kung nasaan ang kanyang anak pero ayaw itong magsalita. Kinuha niya ang telepono nito upang tawagan, tumawag si Kung na nalaman ang korupsyon ng police inspector pero mas importante kay Nam ang kinaroroonan ni Po. Nang malaman niya ito sa kaibigan pilit namang nagmamakaawa si Madam Pin para sa buhay ng anak. Hinding-hindi ito mapapatawad ni Nam sa ginawa ngunit pinagtangkaan siya ni Madam Pin pero nakaiwas si Nam at napatay nito ang sarili. Agad nagpunta si Nam sa nasabing lugar habang nasa kustodiya na rin ni Kung ang inspector. Ngunit naghihintay sa kanya ang lahat ng naninirahan sa buong lugar sa laki ng nakapatong sa kanyang ulo. Pinagtulungan si Nam ng lahat sa makakaunang makapatay sa kanya, pero patuloy itong lumalaban sa kanila at nagawang makatakas habang dumating din si Kung sa lugar. Nagpatuloy si Nam sa planong pagpunta sa abandonadong gusali kung saan nagtatago si Po, nakaharap niya pa ang ilan pero nailigtas ito ng kaibigan. Subalit nang magpatuloy ang dalawa napalaban sila sa napakaraming nagdagsaan, nag-warning shot na si Kung ngunit pinagbabaril sila ni Po mula sa itaas ng gusali, tumakas na ang dalawa subalit tinamaan si Kung sa hita. Ibinigay na ng pulis ang baril sa kaibigan upang tapusin ang kanyang laban, umalis na ito at pinasok ang gusali na nakitang may naninirahan sa loob, hinalugog niya ang bawat sulok ng lugar hanggang sa makita si Po na nagtatago. Nagmamakaawa ito para sa kanyang buhay at humihingi ng tawad, ngunit nagpapanggap lang pala si Po upang maisahan si Nam na natagtad ng saksak. Sugatan man nakalaban pa rin si Nam subalit ginawang hostage ni Po ang bata sa tabi. Napilitan siyang ibaba ang baril at nakipag-agawan pero nakuha ito ni Po at nabaril siya. Nang tutuluyan si Nam ipinagtanggol ito ng matanda, ginamit ni Nam ang pagkakataon para maihulog si Po sa gusali. Ngunit nagkaroon siya ng maraming tama ng baril na nagwakas na rin sa kanyang buhay kung saan huli na nang dumating si Kung. Matapos ang pagkawasak ng lokal na sindikato, ginawaran si Kung ng parangal sa accomplishment pero hindi ito masaya dahil sa pagkawala ng kaibigan. Kalaunan sa check-up magandang balita dahil hindi na kailangan pang ooperahan ng anak, si Kung na rin ngayon ang nag-alaga sa bata na ipinaglaban ng kaibigan sa huling sandali ng kanyang buhay. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!